Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18 linggo sa karaniwang panahon. Hayaan niyo po na bigyan ko muna kayo ng background sa atin pong Ebanghelyo na kung saan ito ay pagpapatuloy ng nangyari nung nakalipas na linggo. Pero yung tanong, sana masagot nyo rin po, bakit ba kayo naririto? Ano ba ang hinahanap ninyo? Ano o sino ba ang hinahanap ninyo? Kapag nagsisimba kayo, pag pumupunta kayo dito, kumpara sa ibang mga nasa kanilang mga tahanan lang, yung iba mga nakahilata pa, yung iba naman naguhuntahan na sa harap ng bahay, yung iba naman ay nagtatrabaho na. So kayo na mga naririto, maging sa mga nasa online, no? Mga nakatutok sa inyo po mga screen, ano at sino ang hinahanap ninyo? Nung nakalipas na linggo, ipinamalas sa atin sa kwento ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, ipinamalas ang kababalaghan o tanda. No, pag sinabing sabihin nyo nga po, kababalaghan. Ito yung mga makikita natin sa mga kilos, gawa at sinasabi ni Jesus na magpapatunay na siya ang anak ng Diyos. Siya ang Mesiyas. Nung nakalipas na linggo, ipinamalas niya ang pagpapakain sa higit 5,000 katao
gamit lamang ang pirasong tinapay at ilang pirasong isda. Matapos i-instruct ang kanyang mga alagad kung paano pakakainin ang 5,000 katao mahigit, ay natunghayan ng mga tao at hinangad ng mga tao na siya ay kunin at piliting gawing hari. Gusto ng mga tao na siya po ay gawing hari dahil sa kanila pong nakita o naranasan. Kung kaya't, ang sabi po nung nakalipas na linggo, nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Pero si Jesus, umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. So, hindi sinamantala ni Jesus. Kasi malinaw nga sa kanya kung ano ang kanyang intensyon, kung bakit niya ginawa iyon. Hindi para kumuha ng atensyon, kundi yung intensyon, makilala ng mga tao na siya ang anak ng Diyos, ang Mesiyas. Okay na po tayo? Nakasunod na po? So ito yung pagpapakain sa 5,000 at higit pang katao. Kaya ngayon, may mga tao po na naghanap kay Jesus. May mga tao na sinundan si Jesus. At nang kanilang matagpuan, kanya pong tinanong o kanilang tinanong, Rabbi, kailan pa kayo rito? Pero yung sagot ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ni hindi nga alam ng mga tao, di ba, na ilang piraso lang yung tinapay na nandoon. Kasi sa 5,000 kataong mahigit, nandun sila sa isang lugar, sa isang kaburulan din, hindi nila alam kung ano nangyayari. Kung paanong pinagpira-piraso, ibinahagi ang ilang pirasong tinapay at isda. Pero sabi ni Jesus, dahil nabusog kayo, dahil nakakain kayo ng tinapay, kaya ninyo ako hinahanap. Hindi dahil sa tanda, hindi dahil sa kababalaghan. Ulitin ko po, para lang mas ma-feel natin at mas maunawaan natin yung damdamin na umiiral sa kwento natin ngayon. Hinanap nila, kailan pa kayo rito? At ang sagot ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghan, kundi dahil nakakain kayo. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang mukhang pagkain. Pag sinabi mukhang pagkain, baka hindi lang naman yung pagkain, di ba? Yung pwedeng mukhang pera, mukhang material na bagay, o kung ano man na nakukuha natin sa isang tao kung bakit tayo lumalapit at kung bakit natin sila hinahanap. Sa ngayon, hinahanap kayo ng mga gustong tumakbo sa susunod na taon. Sa ngayon, sila ang naghahanap sa inyo. At nahahanap kayo kahit nasa ilalim kayo ng tulay, nahahanap kayo. Pero pagkatapos, pag hinahanap mo na, hindi mo na sila mahanap. Kahit napakalaki ng bahay, hindi mo yan makikita. Pero kayo, kahit nasa ilalim ng tulay, ay hahanapin kayo. Bakit? Kasi may kailangan sa iyo. Diba? Pag may kailangan ka sa isang tao, mahanap at mahanap mo yan. Pero kapag wala kang kailangan sa isang tao, hindi mo yan makikita. Kaya ito yung damdamin, na sinasabi sa atin. Bakit ninyo ako hinahanap? Ito yung damdamin ni Jesus.
Hinahanap niyo ba ako kasi tanggap niyo na ako? Kasi namulat kayo, nakita ninyo na totoo nga, ito si Jesus. Yung ipinapakilala ni Juan Bautista, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Ito ang anak, no? Ito ang Mesiyas. Ito ang magdadala sa atin sa langit. O nakikita lang na itong taong ito, magbibigay ito ng tinapay sa atin. Hindi na tayo magugutom, hindi na tayo magtatrabaho. Mayroon na tayong tinapay at isda araw-araw. Kayo po ba? Ano bang feeling ninyo? Kailangan ba kayo? Kaya kayo hinahanap? Hinahanap ba kayo dahil kailangan kayo? Alin sa dalawa? Yeah, may mga ganun kasi diba yung user-friendly. Tama ba yung term? Kaya nakikipagkaibigan sa'yo kasi mayroong kang gamit, mayroong kang silbi. Kaya tayo, mahalaga ka, di ba? Bawat isa mahalaga ngayon para sa mga naghahangad tumakbo sa susunod na eleksyon. Pero kapag tapos, ikaw, wala kang silbi na. Ngayon, importante ka. Di ba parang yung pag na-feel mo na importante ka. Ngayon, importante ka. Pero pagkatapos, wala na. Iwan ka na lang. Di ba? Sa bawat relasyon natin, importante po, no, yung magkaroon din tayo ng foundation na bakit ka sumasama sa akin? Bakit ka nananatili sa akin? Kailangan mo rin masagot yan. Kasi kung kadalasan, kung paano natin to ginagamit sa mga tao, ganun din natin ito nagagamit sa Diyos. Kaya yung tanong kanina, bakit ka naririto? Sino o ano ang hinahanap mo? Nandoon na ba tayo sa punto na kaya ka nandito, ulitin ko po, no? Sa dami ng tao dito sa ating parokya, dito na lang sa Kamba, iilan lang tayo. Pero kumpara sa kanila, ng mga nakahilata pa sa kanilang mga tahanan, lumipas ng 1 linggo, ang buong araw ng linggo, hindi nagsimba, ayaw magsimba, ikaw na naririto, dahil ba mahalaga sa iyo ang oras na ito? Nandoon na ba tayo sa puntong yan na kasi kailangan mo si Kristo para sa susunod pang 1 linggo, magkaroon ka ng lakas. Hindi dahil mayroong maibibigay si Jesus na material na bagay na hinihingi mo, kundi nakikita mo na mahalaga siya, importante siya sa akin at hindi siya dapat mawala sa akin. May sakit ka man o masigla ka man, pupunta ka kasi alam mo, kailangan mo si Kristo sa buhay mo. Kaya, pag sinabi ba ni Kristo, kaya ano ang maisasagot mo? Pag nagsabi si Kristo, Hey! Kailangan mo ba ako kaya mo ko hinahanap? O hinahanap mo ko dahil meron kang kailangan? Kaya yung dasal natin, di ba? Pag ina-acknowledge natin, Panginoon, pag ina-acknowledge natin siya na Panginoon, ibig sabihin, naniniwala at nananampalataya tayo sa Kanya. Meron man o wala tayong makuha. Kesa doon sa Panginoon, pengi noon. Kaya ang bilis natin magtampo. Hindi, matotoo yan. Matao magsisimba dyan. O kaya naman, wala lang. Kung magsimba, okay. Pag hindi nagsimba, okay lang din. Walang nararamdaman na may kulang sa atin. So ngayon, kayo na po ang sasagot nito. Ano at sino ang hinahanap ninyo? Bakit kayo naririto? Amen?